Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News hatid sa inyo ng Office of the Vice President. Patuloy sa paghahatid serbisyo ang OVP Libreng Sakay Program sa Tacloban City sa Leyte. Kabilang sa mga naging pasahero ng bus ang mga manggagawa na pauwi na mula sa trabaho. Narito si Maribeth Adlawan para sa karagdagang detalye. Upang mabawasan kahit papaano ang daily expenses ng mga Pilipino, inilunsad ng Office of the Vice President ang Libreng Sakay Program. 9 na bus na ang umiikot ngayon sa iba't ibang bahagi ng bansa upang magbigay serbisyo sa mga commuter. Dito sa Tacloban City, bumabiyahe kada araw ang OVP Libreng Sakay Bus mula sa downtown Tacloban hanggang sa Tagpuro at vice versa. Para sa mga residente, lalo na ang mga nasa resettlement sites, malaking ginhawa ang hatid ng programa lalo't malayo sila sa downtown area. Isa sa mga naging pasahero ng bus si Nelia mula sa barangay Tagpuro. Nakikita ko kasi pag dumadaan, kaya natutuwa rin ako na may libreng sakay para nakakatipid na rin ako doon sa pamasahe ko araw-araw. Kaya't pasangin sa kanya ang malaking porsyento ng budget na napupunta sa transportasyon o pamasahe. Malaking tulong na rin lalo na sa mga kapwa, mga kasama ko dito sa Tacloban. Maganda na rin yung nakakatipid din sila. Vice President, ma'am, sana tuloy-tuloy lang ito sa pagtulong sa mga tao na nangailangan ng lalo na kung kinakapos sa pamasahe, sana tuloy-tuloy na. Ang kwento ni Nelia at ng marami pang commuters ay patunay sa kahalagahan ng pagkakaroon ng mga programa na napapanahon at tumutugon sa tunay na pangangailangan ng karamihan. Mula dito sa Tacloban City, ako si Maribeth Adlawan, lahat para sa Diyos, Bayan at Pamilyang Pilipino. Valiente News. Mga mag-aaral mula sa Barangay Tagpuro North Tacloban naging suki na ng OVP Libreng Sakay Program. Ang kanilang kwento tunghayan sa susunod na episode. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang na mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.